We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara-Gasang. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw, August 15. Samantala mga motorista dismayado sa ika-6 na linggong taas presyo sa langis. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Nasa 900 hanggang mahigit 1,000 piso ang kinikita sa kada araw na pamamasada ng 52 anyos na tsuper ng jeep na si Randy. Pero noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, umabot daw ito sa walang-wala at kahit pa umano, bukas na ang ekonomiya dahil maluwag ang health protocols. Mahina pa rin umano ang kita sa pamamasada. Akala nila meron pa rin virus ngayon na kumakalat. Pangalawa, nakakano sa amin yung mga motor. May sarili ng motor, nakabike. Lalo pa namang hihina ang kita ni Mang Randy dahil sa ipinatupad na taas presyo sa diesel. Ngayong araw, mahigit sa 1 pesos at 50 centavos ito. Perwisyo sa bulsa. Nagpapabaon pa kami ng mga anak. Dalawa yung nag-aaral ko. Ubos, yung kikita mo 300, ubos ng ubos yun araw-araw. Kailangan araw-araw bibiyahe ka rin. Kaya kapag ka po ang driver walang kinita, hindi sila minsan nakakapagbutaw dahil sapat lang yung kita nila eh. Bukod sa diesel, may mahigit piso hanggang 2 piso na dagdag presyo sa kada litro ng kerosene at gasolina. Ika-6 na linggo na ito na sunod-sunod na hike. Kaya naman, ang tricycle driver na si Paulino, umaaray na. Kawawa na kami mga driver ng tricycle. Sana, wag nang magtaas. Lalo mga pamilya namin, sa hirap ng buhay ngayon. Bagamat umaaray din ang mga pribadong motorista, kanya-kanya na silang diskarte para makatipid. Pag yung mga importante lakad, yung hindi naman importante, yun, hindi namin pinapaliban muna. Hindi namin binibiyahe. Pag walang biyahe, pag lalakwat siya, hindi na. Nauna nang sinabi ng Oil Management Bureau ng Department of Energy na dahil ito sa bawas produksyon sa langis ng Saudi Arabia, mataas na demand sa langis sa US at pag-atake sa naval vessel ng Russia. Lalo naman mamomroblema ang mga motorista dahil posible pa ang pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na 2 buwan. Talagang for the next 2 months, parang pataas pa rin siya. Pero kung sabi ko nga, may mga lingering factors naman na pwedeng humatak para bumaba siya. Patuloy naman imomonitor ng DOE ang presyo ng langis sa bansa, lalo na sa international market. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. 19 anyos na lalaki sugatan matapos saksakin ng lalaking nanloob sa kanilang bahay sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 19 anyos na lalaking kinilala na si Tim Darwish Lirio matapos saksakin umano ng suspect na si Federico Glorioso, residente ng Barangay San Roque, Santo Tomas City na nanloob sa kanilang bahay sa Barangay Darasa, Tanawan City kahapon ng madaling araw. Ayon sa pulisya, pasado 1:00 ng madaling araw nang sirain ni Glorioso ang pinto ng bahay ni Lirio at nagising na lamang ang biktima at ang kanyang ama na nasa loob na ng kanilang bahay ang suspect. Dito na umano nagpambuno ang suspect at biktima na nasaksak sa kanyang kanang braso. Nagkaroon ng commotion. Then and there, nakahingi ng saklolo agad yung father sa barangay hall ng Darasa and then they were responded doon sa place of incident.
Pagdating umano ng mga rumespondeng barangay tanod sa bahay ng mga biktima, inabutan pa nila ang suspect na natrap sa isang kwarto. Ayon sa pulisya, hindi umano nito mabuksan ang pinto ng pinagnakawang kwarto. Nabawi sa suspect ang ilang alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 15,000 piso. Agad na dinala sa istasyon ng pulis ang suspect. Pinaniniwalaan na nakainom kasi medyo parang umialak. Okay. That's why pina-medical na rin po natin yung ating suspect. Physical and medical examination po. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga biktima at sa suspect para sa kanilang pahayag. Paalala ng pulisya sa publiko, Daliin po natin magkaroon ng contact with the barangay official, especially po yung contact number dapat po makuha nila at yung ating kapulisan or any authorities para po nung sa ganoon mabilis po tayong makaresponde kung meron pong gumagawa ng crime sa ating lugar. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kakulangan ng parking area sa Batangas City, daing ng ilang motorista at mamimili na nagtutungo sa lungsod. Ipinatutupad na 30-minute parking sa Disilang Street, layong masolusyonan ang kakulangan ng parking area sa lungsod. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? IV sa tala ng Traffic Development and Regulatory Office o TDRO Batangas, tinatayang nasa 30,000 sasakyan ang pumapasok sa Batangas City araw-araw, kaya naman minsan ay pahirapan ang paghanap ng parking area sa lungsod. Halos araw-araw daw may inaasikaso sa Batangas City ang 62 anyos na si Mang Reynaldo. Mula pa siya sa Bawan, Batangas at sa tuwing magagawi sa Batangas City ay nahihirapan sa parking sa lungsod. Gawa nandito sa Batangas, sobrang hirap sa parking. Naku, tunay kang ikot kami dito marali, walang maparkingan talaga. Mayo nitong taon ang ipatupad ng pamahalaang lungsod ng Batangas ang 30-minute pay parking sa bahagi ng Disilang Street malapit sa Lumang Palengke. Ayon sa TDRO, alinsunod ito sa Article 17, Section 108 ng Batangas City Traffic Ordinance of 2020 kung saan idineklarang legal na parking area ang nasabing kalsada. Yan po ay ating masusing pinag-aralan bago natin itinalagang pay parking area. Although yung most side of the lane na ginawa nating pay parking area, ang dalawang lanes ito ay nadadaanan pa rin para sa ating mga sasakyan. 10 piso kada 30 minutos ang bayad sa parking. Pinakamatagal na raw dapat ang 1 oras at kung bigong sumunod sa itinakdang oras, kakailanganing hatake na ang sasakyan at i-impound ng TDRO. Linawin ko lang din po, ang habol dito ng city government ay hindi yung income. Ang habol lang po natin dito ay maisaayos ang kalsada, maiwasan natin ang traffic. Para sa 43 anyos na si Norly, malaking tulong ang 30-minute pay parking para sa kagaya niya na namamalengke sa Batangas City Old Market. Ay accessible po at napakaganda po. Iiwas ka lang ka po sa pedestrian para may kayo makapag-parking. Sobrang dami ng sasakyan, hindi ka rin makakapag-park. At least ito, 1 hour lang, okay na. Mahigpit namang nakabantay ang mga traffic enforcers at ang EBD monitoring team sa mga motoristang magpa-park upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa lungsod. IV, sa panayam natin kanina sa pamunuan ng TDRO, sinabing patuloy ang kanilang ginagawang pag-aaral upang tuluyan ang masolusyonan ang problema sa mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Balik sa iyo, IV. Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, bukas, Miyerkules, August 16, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At sa bayan din ng Rosario na magsisimula naman alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ito ng row clearing ng mga linya at manual load dropping upang maiwasan ang malawakang kakulangan sa supply ng kuryente. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Lalaking nakasakay sa motorsiklo pinagtulungang bugbugin ng 4 na kalalakihan sa Daet, Camarines Norte. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar.
Kita sa CCTV footage na ito na nakaupo sa kanyang motorsiklong nakaparada sa harapan ng isang bar ang 32 anyos na si alias John, isang engineering student ng Dait Camarines Norte. Maya-maya pa ay nilapitan siya ng isang lalaki at tila nag-usap ang dalawa. Ilang minuto pa ay lumapit na rin ang ilan pang kalalakihan hanggang sa walang ano-ano'y sinuntok ng unang lalaki si alias John. At nang mahulog sa kanyang motorsiklo ay dito na siya pinagtulungang suntukin at sipain. Naawat na lang daw ng mga nakasaksi sa insidenteng apat na kinilalang sina alias Uno, alias JL, alias Tonyo at alias Dave. Nasa kustudiya na ng pulisya ang tatlo sa nambugbog maliban kay alias Dave na kasalukuyang at large. Samantala, huli din sa CCTV ang panununtok ng ilan ding kalalakihang sakay ng isang hauler sa isang 18 anyos na binata. Kitang naglalakad lang ang binata kasama ang isa pa na biglang napatakbo ng suntukin ang biktima. Kita rin sa video na sinubukan din ng isa pang sakay ng hauler na habulin ang tumakbong mga biktima subalit nadapa ito dahilan para maabala ang mga ito at hindi na inabutan pa ang dalawa. Nagtamo ng galos at sugat sa tuhod ang binata na hindi na pinangalanan ng pulisya habang patuloy pang investigasyon ng Dait Municipal Police Station sa naturang insidente. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Umabot sa 188,000 ang halaga ng droga na nakumpiska ng pulisya sa bypass operation sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna kahapon. 18 sachet ang nakumpiska na may timbang na 27.66 grams. Arestado rin ang drug suspect na si alias Edward, residente ng nasabing lugar. Nakakulong na ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o RA 9165. Sa Binyan City, 5 personalidad ang naaresto ng PNP sa bypass operation kahapon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Nino, Asnor, Karen, Jessie at Mark. Natiklo ang mga suspect matapos na magpanggap na poster buyer ang nagpakilalang pulis. May mga na-recover din sa mga suspect na hinihinalang droga. Ganon din ang mga ginagamit na drug paraphernalia. Nasa kustudiya ng Binyan City Police ang mga suspect at naharap sa kaukulang kaso. Ika-78 taong anibersaryo ng pagtatapos ng World War II. Ginunita ng Pilipinas at Japan ngayong araw, August 15. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Ginugunita ng Pilipinas at Japan ang ika-78 na taon ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil sa mahigit 1 milyong buhay ng mga Hapon at Pilipino bilang pag-alala. Sama-samang nagbigay pugay at nag-alay ng bulaklak ang mga Japanese national sa itinayong dambana sa Barangay Caliraya, Cavinti, Laguna na pinaniniwala ang lugar kung saan namatay ang mga war veteran. Sa aktibidad, magkasunod na inawit ang pambansang awit ng Pilipinas at Japan. Present sa aktibidad ang Japanese ambassador to the Philippines na si Koshikawa Kazuhiko. This reminds us of what happened here 75 or 80 years ago, and then also we remind us of how we have to do it now and toward the futures. We are enjoying the golden age of the bilateral. Bagamat aminado na nakapagdulot ng pigati sa mga Pilipino ang mga inorganisang digmaan noon, sinabi nitong natuto sila sa pangyayari. We do not repeat errors, mistake again, and we determined to further promote our bilateral friendship. Sa opisyal na pahayag ni Japan Prime Minister Kishida Fumio para sa aktibidad, sinabi nitong pinahahalagahan niya ang magandang relasyon ng Japan sa Pilipinas. Handa rin siyang gawing multidimensional ang relasyon ng dalawang bansa. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mas pinagtibay pa nito ang ugnayan sa Japan na aniya ay malaki ang maitutulong sa adhikain ng bansa na katatagan at pagunlad. Kapwa nagbigay pugay din ang dalawang leader sa mga nasawing Hapon at Pinoy noong digmaan. Pebrero ng taong ito nang magsagawa ng state visit si PBBM sa bansang Japan. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Ilang Kapuso stars nakisabay na rin sa price tag dance trend. Samantala nakakaaliw na behind the scenes sa Royal Blood, ibinahagi ni Primetime King Dingdong Dantes. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang trending na price tag TikTok video ni Primetime Queen Marian Rivera, ginaya na rin ng ibang celebrities.
ang beauty queen actress na si Michelle D, kasama pang Miss Supernatural Philippines na si Pauline Amelinx na sumayaw. Hindi rin nagpahuli ang sparkle star na si Sofia Pablo na tulad niyan ay naka-white shirt rin. Nakiuso rin sa trend si Dennis Trillo na ginayang outfit ni Marian na naka-cap at white shirt rin. 4 million views and counting na rin ang TikTok video na ito ni Dennis. Isang nakakaaliw na behind the scene naman ang ibinahagi ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa kanilang set sa Royal Blood. Ang eksena, mapapatakbo si Dingdong sa kinaroroonan ni Lizzie na ginagampanan ni Shanna Stevens dahil sa pagsigaw nito sa takot dahil sa palaka sa kakakargahin ni Otep na ginagampanan ni Benji Paras. Pero ang reality sa ibinahaging video, si Otep pala ang totoong nagulat at napatakbo pa papalayo sa palaka. Samantala, agawan pa rin sa pinakamataas na posisyon sa kanilang kumpanya ang magkapatid na Christoph at Margaret sa kabila ng pagkamatay ni Beatrice. Totoo nga kayang patay na ito dahil sa nangyaring aksidente. Lahat ng yan abangan sa Royal Blood pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 2 hanggang 5 pisong taas presyo sa ilang school supplies nararanasan sa Batangas City Old Market. Ilang magulang nagsimula ng bumili ng gamit pang eskwela ilang linggo bago ang pasukan. Narito ang report ni Denise Abante. Halos 2 dekada nang nagtitinda ng school supplies ang 58 anyos na si Aling Editha. Ngayong taon, kasabay daw ng pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin sa palengke, ramdam na rin daw niya ang biglang pagtaas ng presyo ng mga panindang gamit sa paaralan. Sa Batangas City Market, tumaas ng 2 hanggang 5 piso ang presyo ng ilang notebook, pad papers at ballpen. Ngayon kasi nasa 25 to 35 pesos na ang kada piraso ng 80 leaves na composition at writing notebook na dating 20 pesos hanggang 30 pesos lamang. Ang crayons na may 8 piraso nasa 27 pesos na ngayon na dating 22 pesos na lang. 5 piso rin ang itinaas sa presyo ng pad paper na dating 25 pesos nasa 30 pesos na ngayon. 2 piso naman ang itinaas ng mga ballpen at sign pen na ngayon nasa 8 hanggang 10 piso ang kada piraso. Bagamat nakararanas ng taas presyo, hindi rin naman daw kaagad may taas ni Editha ang mga paninda. Siyempre nakakaawa din naman po ang namimili. Di kinakaparin po natin kung yung mga pera nila. Kung ano naman po yung bilihan, di ganun na lang po. Kaya po talaga po, dahil nagdaanan din po ako sa mga ganung bagay, di siyempre kakapain din po natin yung kung anong kuha ng ating kababayan na naghihirap din po sila. Tingin ng Department of Trade and Industry, epekto ng pagtaas ng presyo ng ilang school supplies ang mataas na presyo sa produksyon at raw materials. Depende po ito sa brand, depende sa materyales ng mga produkto. Tayo po mga consumers, maging matalino lang po tayo sa pagpili ng produkto. Hindi lang po presyo ang tinitingnan natin, yung kalidad pa rin ng ating bibilhing produkto. Ang magkaibigang Sara at Jeneline bumiyahe pa mula sa San Juan, Batangas para lamang mamili sa Batangas City Old Market ng mga gamit ng kanilang mga anak. Ayon sa kanila, di hamak na mas mura raw kasi ang bilihin sa lungsod. Gawa na ngayon lang po kami pagkakataon at saka para hindi po makasabay sa maraming namimilin tao. May mga bag na uniform. May kakalala po kasi kami dito kaya dito na po kami namili. Mas nakakamura. Ay mura-mura po dito doon sa amin sa San Juan, mahal. Kahit malayo po ay kami pumunta. Sana magbaba naman para po makakumpleto ng gamit ang mga bata. Tiniyak naman ng DTI Batangas na patuloy ang kanilang monitoring upang matiyak na walang mananamantala at nasusunod ang SRP ng mga bilihin lalo na ang mga gamit pang eskwela. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mainit at malinsangan ng panahon sa maraming lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, bagamat patuloy na nakaapekto sa bansa ang habagat, mahina ang ihip nito at hindi gaanong ramdam ang matitinding pag-ulan, di gaya noong mga nakaraang linggo na hinahatak ito ng mga nagdaang bagyo.
Gayunpaman, posible pa ring ulanin ang ilang lugar kasabay rin ang epekto ng posibleng localized thunderstorms. Base sa datos ng MetroWeather, posibleng ulanin ang Mindoro provinces, Palawan, Laguna, Rizal, Batangas at Quezon. Para sa heat index forecast bukas sa ilang bahagi ng Southern Luzon, ayon sa Pag-asa, maaaring umabot yan sa 44 degrees Celsius sa Calapan Oriental, Mindoro, habang 42 degrees Celsius naman sa Ambulong, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon at San Jose Occidental, Mindoro. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. May-ari ng asong kinatay sa Quezon patuloy na nananawagan ng tulong matapos makapagpiyansa ang mga salarin. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Patuloy ang paghingi ng tulong sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng 63 anyos na si Aling Alicia Peduche mula sa Santa Cruz, Laguna. Si Aling Alicia ang ginang na nawala ng aso at kalaunan ay nakitang kinakatay na ng 2 mangingisda sa Barangay Bignay 1, Sariaya, Quezon, July 19. Nais ni Nanay Alicia na managot sa batas ang mga mangingisda, bagay na malabo na umano dahil nakalaya na ang mga mangingisda. Dapat to hindi muna ho nila pinalaya yung kasi wala pa naman po kaming wala pa rin kami pinag-uusapan, wala pa po kami doon sa dapat na pag-anuhan, kaya napalaya po nila. Hindi ko po alam kung paano po nila napalaya. Basta sabi po nila, nagpiyansa daw. Kinumpirma naman ng hepe ng Sariaya Police na nakapagpiyansa ang 2 mangingisda pero gumugulong na umano ang pagdinig sa kaso ng mga ito. Ang gobernador ng lalawigan ng Quezon sinabing tututukan ang pangyayari. Well, we'll check on that. No, I think it's a pressing problem talaga because hindi lang naman Quezon. Nauna nang nanawagan ng animal rights group sa mga barangay officials na mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng batas laban sa paglabag sa Animal Welfare Act, bagay na ipinagagawa na rin ng gobernador ng Quezon. Strengthening yung ating implementation since the Animal Welfare Act, ang implementer is the local government unit. No? So we'll check on that. Sa tala ng European Society of Dog and Animal Welfare sa Pilipinas, umaabot sa 250,000 ang pinapatay o kinakatay na aso sa kada taon. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Paalalang muli mga kapuso, bukas, Miyerkules, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan, Batangas simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at sa bayan din ng Rosario na magsisimula naman alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ito ng row clearing ng mga linya at manual load dropping upang maiwasan ang malawakang kakulangan sa supply ng kuryente. Mga kapuso, patuloy na nakapagtatala ng bahagyang aktibidad ang FIVOC sa Bulkang Taal. Base sa kanilang 24 oras na monitoring, nasa 2,605 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Mahina ang pagsingaw nito na umaabot sa 300 metro ang taas at napadpad sa Hilagang Silangan. Samantala, nananatili sa alert level 1 ng Taal Volcano pero hindi pa rin pinapayagan ng otoridad ang pananatili sa lawa ng Taal. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito, maging ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Naging makulay at masigla ang pagbubukas ng taunang Nyugyugan Festival sa Quezon noong nakaraang linggo. Tampok sa agritourism booth ang masasarap na pagkain at mga ipinagmamalaking produkto ng iba't ibang bayan sa lalawigan. Nagkaroon din ng Coco Zumba Dance Challenge noong linggo na sinalihan ng mga grupo mula sa iba't ibang bayan ng probinsya. Nagsagawa naman ngayong araw ng libreng serbisyong medikal para sa mga Quezonian at blood donation ang Provincial Health Office. Gaganapin naman ang Grand Float Parade at Street Dancing Competition sa August 19. Layo ng kapistahan na may promote ang coconut industry hindi lang sa lalawigan kundi sa buong bansa at inaasahan ng Quezon LGU na makatutulong ito para mas sumigla ang turismo ng lalawigan. Sa ating bisyon para sa ating lalawigan ay magtatak ang ating lalawigan sa buong rehiyon by 2030 na nangunguna na agri-turismo na destinasyon sa ating lalawigan. Mahigit 100 guro, school heads at schools division superintendents sa Calabarzon nagsama-sama sa ika-8 Gawad Patnugot Awards. Narito ang report ni Denise Abante.
Nasa mahigit 100 mga guro, school heads at schools division superintendents ang nagsama-sama sa ginanap na ika-8 Gawad Patnugot Awards sa Lipa City. Ang aktibidad ay may temang matatag na kawani ng gobyerno, pag-asa sa bawat hamon ng pagbabago na layong parangalan ang mga kawani ng kagawaran ng edukasyon na nagpakita ng kanilang husay sa larangan ng pagtuturo at pamumuno sa Calabarzon. Is one way of complementing or magnifying our performance or accomplishment as a DepEd official or employee, and our service or performance in the government should not be based on how much we can get, but how much we can give. Ang punong guro ng Bulacnin Elementary School na si Angelica magkahalong kaba at saya raw ang nararamdaman bilang isa sa pinakamahusay na punong guro sa elementarya. Sa kanyang mahigit 10 taong pagtuturo at 3 taon bilang punong guro raw kasi, ito ang sumisimbolo ng kanyang mga paghihirap at dedikasyon sa trabaho. Bihira ang nakakarating dito sa pinaka-awarding ceremony na ganito. Napakalaking pagpapala from God yung makarating dito sa 8 Gawad Patnugot na ito na awarding ceremony. Kabilang din sa mga binigyan ng parangal ang mga pinakamahusay na guro sa elementarya at sekundarya, pinakamahusay na dalubguro sa elementarya at sekundarya, pinakamahusay na punong guro sa elementarya at sekundarya, pati na rin ang mga paaralang kinabibilangan nila. Itinanghal namang pinakamahusay na pampublikong tanggapan ng Schools Division of Lucena City na dating pinamumunuan ng ngayong SDS ng Batangas City. Hindi natin pinabayaan ang mag-aaral, ang mga batang Lucinahin. Sabi nga ni William Foster, quality is never an accident. It is always a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. Ito ay buong Calabarzon at kitang-kita naman natin ang kasiyahan sa kanila, lalong-lalo na yung ating mga awardees, no? Na pinatingkad sa kanilang naggagandahang mga kasuotan. Talagang naipopromote natin yung ating pagka-Filipino. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, partner, bagaman noong mga nakarang linggo ay naranasan natin ang maulang panahong dulot ng habagat, ngayon naman balik na naman tayo sa mainit at malinsangang panahon. Kaya naman, ugaliing magbaon pa rin po ng payong hindi lamang proteksyon para sa ulang dala ng localized thunderstorms, kundi syempre dahil nga sa mainit na panahong ating nararanasan ngayon. Tama yan, partner. Ayon nga sa Pag-asa, mga kapuso, posibleng umabot bukas ang heat index sa 44 degrees Celsius sa Calapan Oriental, Mindoro, habang 42 degrees Celsius naman po sa Ambulong, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon at San Jose Occidental, Mindoro. Kaya ugaliin pong uminom na maraming tubig para iwas heat stroke rin ngayong mainit ang panahon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.